kayo po, you were there during the confirmation of charges. Sa tingin niyo po ba papabor sa mga biktima yung magiging desisyon ng ating mga hukom sa ICC? Ano po ang tansya niyo dito? Wala akong kaduda-duda na all the three charges will be confirmed. No? Nakita ko yung ebidensya ng prosecution. Nakita ko rin yung proseso kung gaano sila ka-detalyado sa pagkalap ng ebidensya. So talagang tingin ko mako-confirm lahat yung tatlong charges. Oo. Kung sakali po na magkatotoo yung sinasabi nyo ngayon na ma-confirm yung charges, meron pa po bang mga posibleng hingin yung prosecution dito po sa mga biktima? May mga posible din ba mga bagong testigo na lumantad kung magtutuloy yung hearing on October? Paano po ba yung mangyayari doon? Pwede pa rin kumalap ng ebidensya yung prosecution, no? Habang hindi pa nag-uumpisa yung trial. At itong proseso nga between the confirmation of charges and hanggang sa umpisa ng trial, ito yung panahon para mag-disclose pa rin ang prosecution ng mga ebidensya na bagong nakalap niya sa Defense Counsel. Attorney, I understand confident kayo na mako-confirm yung tatlong charges. Pero kung sakali, umabot sa point na baliktad yung naging desisyon ng ICC, ano po yung mga options ninyo? Pwede namang i-apila yung decision. At kung yung decision ng pretrial chamber ay sabihin sa prosecution, kulang yung ebidensya nyo, kumalap pa kayo, so nandun din yung option na kumalap pa ng additional evidence yung prosecution. Ano pong evidence kaya yung pwedeng makatulong? Ang dami ng mga biktima na hawak po ninyo, hindi po ba? Oo, marami yung so far 539, no? Pero hindi naman lahat yan mga testigo kasi iba yung victims who participate and yung mga testigo ng prosecution, no? Pero ang alam ko, maraming testigo yung prosecution na nakalap. Meron pang mga insider, no? Yung mga talagang yung tinasabing parte nung pagplano at pag-execute nila ng mga killings na yan. So confident talaga ako na Mako-confirm. confirm yung charges. Susugan ko lang yung tanong ni Maricel, attorney, kung sakali na hindi ma-confirm yung charges, so ang mangyayari ay diretso po mapapauwi na dito ang dating Pangulo? Ganun po ba agad yun? Ganun kabilis yung process? Well, didesisyonan din yun ng pre-trial chamber, no? Dahil depende kung sabihin nilang kulang yung ebidensya, so kumalap muna kayo ng additional evidence. So, pagtatalunan pa yon kung pauwiin ka agad or mag-aantay ng proseso para yung prosecution ay mag-hain pa ng additional evidence. Paano po, attorney, yung ibang mga sinasabi nilang kasabwat? Iba yung term nila, no? Not kasabwat. Pero yung ibang mga na kasama doon Na sa pangalanan. listahan. Ito yung mga co-perpetrators na tinatawag natin. Co-perpetrators. Yung 8 na pangalanan na, no? Iba yung proseso sa kanila dahil kailangan din na magpakita ng substantial grounds, no? Sa isa-isa sa kanila, no? So kailangan magpresenta ng ebidensya yung prosecution sa participation ng bawat isa, no? So kailangan munang mag-issue ng warrant of arrest laban sa kanila. At kailangan mo na silang maaresto para mag-umpisa yung proseso laban sa kanila. So yung pagiging co-perpetrator, hindi siya, o iba to sa pagiging accused? Magiging accused sila kung mag-i-issue ng warrant of arrest. Kasi ngayon, hindi natin alam, no? Kasi confidential yan. Yes. Kahit kami, hindi namin alam kung may warrant of arrest na in-issue laban dito sa co-perpetrators. Attorney Joel, tama ba yung pagkakaintindi ko? Kung hindi ma-confirm yung charges, di ba, pagtatalunan po ng mga hukom kung mapapauwi ang dating Pangulo, pero yung co-perpetrators niya, hindi automatic na absuelto dito sa mga kaso dahil nabanggit na yung pangalan nila. Kailangan pa rin nilang humarap sa ICC kahit hindi ma-confirm yung charges. Tama po bang pagkakaintindi namin? Ganun po ba yun? Tama yun, no? Kung hindi ma-confirm yung charges, yung decision na yun, papabor lang kay former President kay dating Duterte. Pangulo, oo.
So iba yung liability ng co-perpetrators na 8, no? So pwede pa rin mag-proceed yung kaso laban dun sa 8 co-perpetrators. Teka, so ibig sabihin, attorney, yung 8 na yon, iba-ibang kaso, iba-ibang hearing din. Ganon? So pwedeng iisang kaso silang 8, no? Kung sabay-sabay yung pag-issue ng warrant of arrest sa kanila at yung pag-aresto sa kanila. So lalakad, tatakbo yung kaso at the same time sa kanilang lahat.